Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beans Things at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mga relihiyosa at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Maynila. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga viewers nating taga North, East, or even sa West ay pwede pa rin namang sundan ang travel guide na ito. At syempre, katulad din sa mga previous episode ng How to Go Season 2, ang mode of transportation natin ay public transportation. Hindi tayo gagamit ng private vehicle dahil magko-commute lang tayo. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila City. So ayun, bago tayo pumunta sa direction time, ay magbabahagi muna ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Loreto de Manila. Ang kapistahan ng Our Lady of Loreto ay gunugunita every December 10 kada taon. Ang December 10 ay ang liturgical feast ng Our Lady of Loreto. Pero alam nyo ba na meron pang ibang kapistahan ang Nuestra Señora de Loreto de Manila? Ang liturgical feast nito ay December 10. Pero meron din silang district fiesta na gunugunita every second Sunday of December. Sa district fiesta, dito ginaganap pa rin nila yung mga prosesyon, yung mga misa concelebrada, at marami pang iba. At meron din silang kapistahan, ito yung feast for her patronage against fire. Bakit nagkaroon ng feast for her patronage against fire ang Nuestra Señora de Loreto? Ang Nuestra Señora de Loreto de Manila ay kilala bilang tagapatay o tagatigil ng mga sunog, gayon na rin sa ibang sakuna. Sa kasaysayan ng Nuestra Señora de Loreto de Manila, marami ng sunog ang tinulungan nitong iapula. Kaya naman, nakaakibat sa mahal na birhen na ito ang pagtigil o yung pag-apula sa mga sunog sa Maynila. Muli, meron siyang tatlong kapistahan na pwede mong daluhan. Ito ang liturgical feast niya every December 10, ang kanyang district fiesta na tuwing second Sunday of December, at ang ikatlong kapistahan niya which is feast for her patronage against fire. So pili lang kayo sa petsang ito kung kailan nyo bibisitahin ang Nuestra Señora de Loreto de Manila. Beans Things, may tanong ulit ako. Ang Nuestra Señora de Loreto de Manila ba ay isang canonically crowned image dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes. Ang canonical coronation ng Nuestra Señora de Loreto de Manila ay ginanap noong December 10, 2024, araw mismo ng kanyang kapistahan. In 2024, the Holy Father Pope Francis granted the honor of the pontifical coronation of the Virgin of Loreto of Manila, with the coronation rites held on her feast day, December 10, 2024. On the same day of the coronation rites, the Shrine of the Virgin of Loreto in Sampaloc was granted with the special bond of spiritual affinity with the Papal Basilica of Sancta Maria Maggiore. Kaya naman napaka-espesyal ng selebrasyon ng kapistahan ng Nuestra Señora de Loreto de Manila noong 2024 dahil nabigyan ng napakalaking biyaya na mabigyan ng pontifical coronation ang imahe na ito, gayon na rin ang spiritual affinity mula sa Papal Basilica ng Sancta Maria Maggiore. Ngayon na ibahagi ko na yung mga mahahalagang events ng Nuestra Señora de Loreto de Manila, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang makapunta sa simbahan ng National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto. Ang una mong petsa na pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay walang iba kundi ang liturgical feast nito na every December
10. December 10 ang dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de Loreto de Manila. Kaya lahat ng activities na regarding sa kapistahan ay dito nyo matutunghayan. At syempre, meron din silang district fiesta na every second Sunday of December nila gunugunita. Tinatawag din itong Pistang Bayan ng Sampaloc. At kung hindi ka naman available sa dalawang petsa na ito, pwede mo rin namang puntahan ang kapistahan niya. Ito ang Feast for her patronage against fire o kilala rin bilang Aviators Day. At syempre, punta rin tayo sa Canonical Coronation Anniversary ng Nuestra Señora de Loreto de Manila na tuwing December 10 din. And of course, let's do our Sunday obligation by attending Sunday Mass or Holy Masses every Sunday. Sana makapagsimba kayo ng Sunday Masses dito sa simbahan ng Our Lady of Loreto. Sunday Masses is the highest form of prayer ng mga Katoliko. At alam nyo ba na marami pang aktibidad at events ang simbahan na ito? Makikita nyo yan kapag finalo nyo ang mga official social media pages ng Nuestra Señora de Loreto de Manila. Ang mga links ng kanilang social media pages ay nasa description below. At naibahagi ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Loreto de Manila. Pumunta naman tayo sa Direction Time. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Ang una mong gagawin para makapunta sa simbahan na ito ay sumakay ng bus na biyaheng LRT Buendia. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, ay sakyan nyo na ang bus na ito. At paalala ko lang, kung gusto nyo ng mas mabilis na biyahe papuntang LRT Buendia, nasakyan nyo yung bus na biyaheng LRT Buendia lang ang nasa karatula niya. Dahil ito ay dederecho mismo sa LRT Buendia. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang Buendia ay 77 pesos. Pagdating mo sa Buendia, malapit sa LRT1 Hilpuyat Station, ay bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo ng bus, ay pumunta ka lang sa estasyon ng LRT1 Hilpuyat Station. Umakyat ka lang at bumili ka ng ticket papuntang LRT1 Doroteo Jose Station. Ang pamasahe ng LRT1 Hilpuyat Station papuntang LRT1 Doroteo Jose Station ay 25 pesos. Kung ikaw ay first timer sa LRT1, hindi ka maliligaw. Bakit? Una, kada pintuan ng bagon sa kanyang itaas ay makikita mo ang mapa ng mga estasyon ng LRT1. Pangalawa, inaanunsyo naman kung anong estasyon na ang napupuntahan mo, gayon rin kung anong estasyon ang susunod mong mapupuntahan. At ikatlo, pwede ka namang tumingin sa labas kung anong estasyon na ang napupuntahan ng tren ninyo. Ngayon, pagdating mo sa LRT1 Doroteo Jose Station ay bumaba ka na ng tren. Ang susunod na gagawin mo naman ay pumunta ng Legarda. Meron kang dalawang option. It's either jeep or LRT2. Pero nang ginawa natin ang video na ito, nag-LRT2 tayo dahil traffic sa kalsada nung binibidyohan ko ito. Pero again, pwede kayong mag-jeep mula Doroteo Jose papuntang Legarda. Isang jeep lang naman ito at hindi naman mahirap sumakay ng jeep. Basta sumakay lang kayo ng jeep na may karatulang Legarda. Going back, dahil mag-LRT2 tayo, sa LRT2 directions ang aking ibabahagi. Paglabas mo ng LRT1 Doroteo Jose Station, merong pathway papuntang LRT2 Recto Station. Transfer ka lang from LRT1 to LRT2. Hindi ka naman maliligaw sa paglipat dahil meron naman talagang designated pathway papunta mismo sa LRT2 Recto Station. Pagdating mo sa LRT2 Recto Station, ay bumili ka lang ng ticket papuntang LRT2 Legarda Station. Ang pamasahe mula LRT2 Recto Station papuntang LRT2 Legarda Station ay 15 pesos. Mabilis lang naman ang biyahe na ito dahil isang estasyon lang ang pupuntahan ninyo. Ngayon, pagdating nyo sa LRT2 Legarda Station, ay bumaba ka na ng tren. Pag exit mo sa LRT2 Legarda Station, make sure na sa north exit kayo lalabas. Dahil ito yung exit papunta mismo sa Legarda Street. Ngayon, pagbaba mo sa estasyon, ay mag-U-turn ka lang sa kaliwa. Pagka U-turn mo, makikita mo na ang signage na nakasulat Legarda Street.
Ngayon, from there, maglakad ka lang ng padiretso at gumamit tayo ng pedestrian lane dahil tatawid tayo sa kabilang kalsada sa may Chowking ito. Paglakad natin ng diretso, lalagpasan natin yung Chowking. Lakad lang ng kaonte at sa inyong kanan ay matatanaw ninyo ang National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto ng Sampaloc, Manila City. So ganun lang para makapunta sa National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Ating tandaan, kapag gusto nyo ng full details or ng full information kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan, mag-subscribe lang kayo sa aming YouTube channel na Beans Things. Dito namin binabahagi ang full information kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan, gayon na rin ang kanilang mga fiesta highlights. Meron din kaming TikTok channel na @BeansThings. Dito namin mas ina-update ang mga social media updates namin tungkol sa Beans Things at sa iba pang simbahan. At meron din kaming Instagram account or IG. I-follow nyo rin kami sa aming IG na _BeansThings para makita ninyo kung saang simbahan tayo nakapupunta. Muli, tapos na ang part 1 ng how to go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila. And this is also the last episode of the Season 2 ng How to Go series. So this is a successful season dahil napakaraming episodes nating nagawa para sa Season 2. And sa susunod, Season 3 na. Kaya sana sa Season 3 ay mas marami pa tayong maibahaging directions ng iba't ibang simbahan. Muli, maraming salamat at natunghayan nyo ang buong Season 2 ng How to Go series. Maraming salamat sa pag-click nyo ulit sa video na ito at sana ang video na ito ay makatulong sa inyo para makapunta sa National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila. Viva la Virgen! Viva!